Enrique's POV. Faster, babe. Utos niya sa babae habang gumagalaw sa kanyang harapan. Nakilala ito ni Enrique sa club kung saan sila nagkatawaan ng mga kaibigan niya. The woman got a body to die for, and she was really good with this. Patuloy ang paglalakbay ng kanyang mga kamay sa katawan nito at hindi pinansin ang kanyang cellphone na kanina pa tumutunog. Pero matapos ang ilang sandali ay ayaw pa rin itong tumigil. Nawawala siya sa konsentrasyon kaya napilitan siyang abutin ito at sagutin ng sinumang tumatawag. Hello? Hello, Sir Enrique. Your father wanted to see you immediately. Anito sa kabilang linya. Tell him I'll be home tomorrow. Kandautal niyang sagot. Bigla na lang kasing gumiling ang pilyang babae sa kanyang harapan at maharot ng umiti. Put that phone in a speaker, Enrique! Rinig niyang bulyaw sa kabilang linya. His father, the great Emmanuel Hipolito, and current senator, already knew what he was into right now. Alam na nito ang likaw ng kanyang bituka. Enrique! Yes, Dad? Sagot niya rito habang patuloy pa rin sa paggalaw ang babae na hindi na niya maalala kung anong pangalan. Stop what you're doing right now and get here, young man. We're going to talk about your wedding. Madiin na wika ng Don. What the? Mura niya at bumalikwas ng bangon. Ouch! Sigaw ng babae nang mahulog ito sa kama ngunit wala siyang pakialam. Ang inaalala lang niya ay kung ano ang sinasabi ng kanyang ama. What did you say, Dad? Paninigurado niya rito. You'll get married, Enrique. This is business. You better get here. I'm waiting. Anito at binabaan na siya ng telepono. Kuyum ang kanyang kamao na halos mabasag na niya ang screen ng kanyang cellphone. Damn! Enrique Hipolito is going to get married? For real? Hey, where are you going? We're not done yet. Lambing ng babae at yumakap sa kanyang likuran. Naiirita niyang kinalas ang kamay nito bago pinulot ang kanyang nagkalat na mga damit sa sahig. I have business to take care of. Get dressed and get out of here. Baliwala niyang saad habang inaayos ang botones ng kanyang polo. Bumalatay ang sakit sa mukha ng babae dahil sa lamig ng pakikitungo niya pero wala siyang pakialam. Agad siyang lumabas ng silid matapos magbihis at padabog na sumakay sa kanyang sasakyan saka pinaharurot iyon palayo ng hotel. Nang makarating sa mansyon ay naabutan niya ang kanyang ama na prenteng nakaupo sa loob ng study room. What is this all about, Dad? Why do I need to get married this fast? Galit niyang tanong. He was still enjoying his bachelor life and ayaw niya magkaroon ng commitment o responsibility sa mga babae. What are you fussing about when you know you'll eventually get married? Hindi ka lang isang normal na tao, Enrique. Ikaw ang magiging kapo di tutukapi. Tukoy nito sa kanyang posisyon sa kanilang organisasyon. He was a mafia boss, the future leader of Thanato Organosi. Isang Greek mafia na nagmula sa Greece, ngunit ngayon ay nangingibabaw sa Albania at South America. Siya rin ang misteryosong may-ari ng Infinity Winery na tumatakbo dito sa Pilipinas. But we already had an agreement with the Petrovas to set the wedding in the next 2 years. Nayayamot niyang wika. He already knew he was bound to get married to one of their associates who was also a mafia organization, Nicole Petrova, but that was 2 years away. Wala namang problema sa kanyang pagpapakasal kay Nicole, kilala na niya ito simula pa noon, and they were even fun buddies. A change of plan. Anang kanyang ama, napatitig siya dito. Bakit hindi niya to alam? You changed the plan without me knowing? Yan ang nakukuha mo sa palaging pagniniig mo sa iba't ibang babae tuwing gabi. Tumigil ka sa pag-arte at magseryoso ka, Enrique. Pangaral nito sa kanya, as if naman makikinig siya. Minsan nga naiisipan niya kung paano baburahin ng matanda sa kanyang landas. But then he always threw that idea away. Laging nandyan ang kanyang ama para sa kanya, lalo na nang pumanaw ang kanyang ina sa massacre, maraming taon nang nakararaan. Anong lahat ng mga pagbabagong yun? Naiinip niyang tanong. Masakit pa ang kanyang puson dahil hindi niya natapos ang pagsakop sa babae na lalong nakadagdag sa kanyang iritasyon. You'll be marrying next month to the daughter of my kumpadre, Oliver Fernandez. Anito na gumulat sa kanya. What? I thought it was Nicole. Nagtataka niyang tanong. Pinaplano kong palawakin ang ating pananaw, Enrique. I want the presidency and you will marry our ladder for success. Napaka-impluwensya ng pamilyang yun dito sa bansang to. Nakangiting sambit ng matanda. Natawa naman siya. So, ito ang plano ni Emmanuel? Ang pamunuan ng bansa para magkaroon ng kontrol sa kanilang mga illegal na negosyo? Imagine, you will sit on my throne, son,
while your father, who was the president of the country, will back you up. We will become the strongest above all, Enrique." Matapos ang diskusyon nila ukol sa kanilang plano, ay hindi na siya nagpaalam rito at tuluyan ng umalis. Kinuha niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at nagsimulang mag-dial ng numero ng kung sino. Pagkatapos ng ilang ring, narinig niya ang isang tamad na tono ng boses mula sa kabilang linya. Si Henry Tuazon. Isa itong kilalang online hacker at dating miyembro ng Navy SEAL na naging malapit niyang kaibigan. "Hello? I need you to give me all the information about a certain woman." Panimula ni Enrique. "Peste ka! Ba't sa akin ka manghihingi niyan? Hindi mo ko alipin. Bye!" Yamot na tugon ng lalaki. "I'll pay you. Alam kong mukha kang pera at walang libre sa'yo kahit magkaibigan tayo." Singhal niya sa kausap. Malutong na tumawa ang kaibigan sa kabilang linya. "Yeah, this is really Henry, ang dakilang gahaman sa salapi niyang kaibigan." "Give me a name." Maya-maya ay sabi nito. "The daughter of Oliver Fernandez Real Estate." "Okay, copy. Don't forget to wire your payment." Saad nito at binabaan siya ng telepono. Maagang nagpasundo si Henry sa sumunod na araw. Kung wala lang siyang kailangan na impormasyon dito ay hindi siya magpapaka-driver sa peste niyang kaibigan. "San ba tayo, Henry? Ihinto mo dyan sa tabi at tumambay muna tayo." Tambad nitong sagot. Ipinark niya ang sasakyan sa may puno sa tabi ng isang parke. Maya-maya pa ay lumabas na ang ilang pares na mukhang galing sa jogging. Sumandal siya sa kinauupuan habang pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila. Pero may isang babae ang nakakuha ng atensyon niya. Nakasuot ng all-black sports bra, leggings at puting rubber shoes ang babae. Nakamasiban ang dark brown nitong buhok na may ilang hibla na nahuhulog sa muka. Hindi ito ganoon katangkad. But damn those hourglass body and fair white skin. She's definitely his type. "Sandra Fernandez." Puko ni Henry sa kanya. "She's the one you're looking for." Napatangu-tangu na lang siya at ngumisi. Well, hindi naman pala sayang ang pagising niya ng maaga. And most of all, marrying her isn't a bad idea because he can use her for pleasure. Maya-maya pa ay naglakad na ang dalaga papalapit sa gawin niya, kaya malayo niyang pinagmamasdan ang mukha nito. She had a heart-shaped face with upturned eyes, a small pointed nose and a heart-shaped natural red lips. So she's the one, huh? Thinking about having her in bed would be ecstatic. Lihim siyang napangisi nang lumampas na sa kanila ang dalaga. "We're going to meet soon, Miss Fernandez." Sandra's POV. Tanghali na nang makarating si Sandra sa kanilang mansyon galing sa bahay ni Wilma, ang kanyang matalik na kaibigan. Matapos siyang mag-jogging ay doon na siya dumiretso para tumambay. Kung hindi lang tumawag ang mami niya ay mamayang hapon pa siya uuwi. Binigyan kasi siya ng kanyang daddy ng rest day ngayon, matapos ang busy schedules niya noong nakaraan. At the age of 24, she was now the vice president of their company, Fernandez Real Estate. They've got a very successful business that made them one of the most influential people in the country today. "Magandang tanghali, Senyorita Sandra. Pinapatawag na po kayo ni Senyora Helena para sa tanghalian." Magalang na anunsyo ng kanilang mayordoma na si Aling Lucia. "Susunod na po ako, Manang." Tugon niya rito. Nang dumulog siya sa hapag ay naroroon na rin ang kanyang Daddy Oliver. Ngunit nakakuha ng kanyang atensyon ang isang panauhin na kasama nila ngayon. If she's not mistaken, the man was present at her 24th birthday party last week, and he is also a current senator in the country. "Sandra, I want you to meet my business associate, Don Emmanuel Hipolito. He is the owner of Infinity Wine." "Kumpadre, this is my unika iha, Sandra." Ngumiti ang bisita sa kanya. "You have a very beautiful daughter, kumpadre." Puri nito at naglahad ng kamay sa kanya. "Nice to meet you, iha." Tipid siyang ngumiti bago tinanggap ang pakikipagkamay ng lalaki. "Nice to meet you din po." Marahang pinisil ng Don ang kanyang palad na ikinaasiwa niya. Halos kasing edad lang ito ng kanyang ama. May tindig pa rin ang lalaki at gwapo, pero parang may hindi siya gusto sa aura na hatid nito. She senses some dark, mysterious and dangerous personality behind the smile he's wearing. Pakiramdam niya ay nagbabalat kayo lamang ang Ginoo. Matiwasay na naganap ang tanghalian sa pagitan nila. Puro tungkol sa negosyo ang pinag-uusapan ng mga ito at nagsasalita lamang siya kapag tinatanong. Nang matapos sa pagkain ay magpapaalam na sana siyang mauuna na, pero pinigilan siya ng kanyang mami. "Stay, Sandra. We have an important matter to talk about." Anito na nagpakunot ng kanyang noo. Masyadong seryoso ang tono ng kanyang ina. The scenery makes her wonder even more of what's going on.
Nagkatinginan muna ang dalawa bago nagsalita. You will be getting married at the end of the month, Sandra. Seryosong saad ng kanyang mommy. Naibagsak na lang niya ang hawak na kubyertos dahil sa gulat. Anong klaseng kalokohan ba to? Gayong wala naman siyang boyfriend, tapos ipapakasal siya? Sino bang pakakasalan niya? Hilaw siyang tumawa upang ibsan ang tensyon na kanyang nararamdaman. Is this some kind of prank? You're just kidding me, right? Tanong niya, ngunit hindi niya mabakasan ang biro ang mukha ng mga ito. Napalingon siya sa kabilang bahagi ng mesa at nakita niyang mataman na nakatitig sa kanya ang Don. Unti-unting umusbong ang galit na nararamdaman niya rito. Ito ba ang pakakasalan niya kaya nandito ito? Balita niya ay wala itong asawa at anak. Iya. Sinubukan ng kanyang ama na hawakan siya, ngunit itinaas niya ang kaliwang palad upang mapigilan ito sa paglapit sa kanya. She doesn't want to burst out. No! Just stay right there, Dad. Iha, please understand us. Para to sa negosyo natin. Nagsusumamong wika ng kanyang ina. Halos hindi siya makapaniwalang tumitig dito. Business? You call that business? Kailan pa naging business ang pagpapakasal, Ma'am? People marry because of love and not because of business. Hindi na niya napigilan at tuluyan na siyang napaiyak. Paano nila nagawa to sa kanya? Bakit siya pinipilit na pakasalan ng taong hindi niya mahal at hindi niya kilala ng lubusan? Ganun na lang ba kadali para sa mga ito na ipakasal siya nang hindi kinukuha ang opinyon niya? Kung ayos lang ba sa kanya? She thought her parents love her dearly, pero nagkamali ata siya. Language, Sandra! Buliyaw ng kanyang daddy Oliver. Hinawakan naman agad ng kanyang mami ang balikat ng daddy niya para pakalmahin. Calm down, honey. Our princess didn't mean it. She was just shocked. Napailing siya. Ang shocked ay isang understatement ng kung ano ang kanyang nararamdaman ngayon. Ito ay hindi lamang shock, ito ay galit. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Pakiramdam niya ay ibinibenta siya ng mga ito sa ibang tao for business na hindi naman kailangan. Nasa taas na sila, ano pa ba ang gusto nila? Iha, this is for your own good, okay? Mga magulang mo kami at alam namin na makakabuti sa iyo to. Muling paliwanag ng kanyang mami pero sarado na ang utak niya para makinig pa. I won't marry anyone unless I wanted to. Dad, Mom. Huling kataga niyang binitawan bago padarag siyang tumayo at tumakbo patungo sa loob ng kanyang silid. Doon siya nagmukmok at umiyak. She won't do it. Kilala na siya ng mga magulang niya. Ipinanganak siyang pasaway at malaya at paninindigan niya yon kahit na ang ibig sabihin nito ay tatayo na siyang mag-isa mula ngayon. Lumipas ang ilang araw at ganun pa rin katatag ang desisyon ng kanyang mga magulang. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi lisanin ng mga ito. She wanted them to realize that the marriage was a bad decision. Lalayo siya ng ilang buwan hanggang sa sumuko ang mga ito at hayaan siyang magdesisyon ng para sa kanyang sarili. She won't let them manipulate her. What? Aalis ka? Bulalas ni Wilma sa kabilang linya. Yes, Wilma. In fact, hinihintay ko na lang na lumalim ang gabi para makaalis na ako. Pabulong niyang sagot. Kasalukuyan siyang nakatambay sa loob ng kanyang banyo habang hinahayaan na umagos ang tubig sa sink para hindi siya marinig sa labas kung sakali man. Bestie, maghunos dili ka. Please lang. Kabaliwan niyang iniisip mo. Sa tingin mo ba hindi ka mahahanap ng daddy mo? Plus, di ba sabi mo senator ang fiancé mo? Malamang hahalugugin ng mga yan ng buong mundo, mahanap ka lang. Mahabang litanya ni Wilma. Ramdam niya ang takot sa boses ng kaibigan pero desidido na talaga siya. May nahanap na akong lugar at transfer to a rural place. Malayo sa technologies and etc. I would live a simple life, yung hindi ako makikilala. I'm sure hindi nila ako mahahanap doon. Rural? You mean mamumundok ka? If that would cancel the wedding, then yes, bahala na si Batman. Bestie, wala kang alam sa buhay bukid. Ni hindi ka nga marunong magsaing oh. Oh God, please, listen to me. Ako natatakot para sa iyo eh. Napailing na lang siya. Kahit na ano pang sabihin ni Wilma ay hindi na magbabago ang kanyang pasya. Later that night ay nakita niyang halos inaantok na ang mga gwardya sa labas at naka-off na rin ang ilaw sa salas. Bitbit ang kanyang duffel bag ay dahan-dahan siyang naglakad pababa ng hagdanan. Maingat ang kanyang bawat hakbang hanggang sa narating niya ang secret gate sa likod ay walang nakapansin sa kanya. Nang makalabas siya ay isang beses pa niyang tiningnan ang kanilang mansyon bago sumakay sa kanyang bisikleta palayo. Sa kabilang banda, 3 months later, huminga ng malalim si Sandra habang nakatanaw sa malawak na karagatan.
It's been 3 months since she left their place, leaving only a piece of goodbye letter. Nakaramdam siya ng labis na pangungulila sa kanyang mga magulang, pero tiniis niya, kesa naman makasal siya sa matandang yon. After she left Manila, ay dito siya napunta sa Isla Dominica sa bandang Visayas. Malayo sa bayan ng lugar kaya naging komportable siya na hindi siya matutunto ng kanyang mga magulang. Payak din ang pamumuhay ng mga taga rito na siya ding inadapt niya. Sandra! Mula sa pagkakatanaw sa karagatan ay bumaling siya sa pinanggalingan ng tinig. Nakita niya ang isang bulto ng lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan. Napangiti siya. Elias! Nakangiting tawag niya sa lalaki. Elias was a fisherman on the island. Isang buwan simula nang dumating siya sa isla, ay natagpuan niya sa dalampasigan ng lalaki na walang malay matapos humagupit ang isang bagyo. Nang magising ang binata ay wala itong naaalalang kahit ano mula sa nakaraan nito. Dahil sa suot nitong kwintas na may pendant na Elias, ay yun na lang muna ang pansamantalang ipinangalan niya sa lalaki. Sa kanya din nakatira si Elias dahil wala naman itong ibang mapupuntahan. In their 2 months of being together, she felt a strong attraction for the man that she finds hard to control too. Napakagwapo nito, smoking hot. Kung sana ay ito na lang ang naging fiancé niya, ay hinding-hindi siya aatras sa kasal at aayain niya pa ito sa lalong madaling panahon. Kanina pa kita hinahanap. Nakasimangot nitong bungad na makalapit sa kanya. Bakit? May problema ba? Nothing. I just want to see you. Napangiti siya. Sa lahat ng mangingisda ay ito lang yata ang Inglesero. Sa bagay, mukha din naman banyaga ang lalaki. He got a pair of electric blue eyes. Ito ang unang bumighani sa kanya nang magmulat ng mata ang lalaki. Ang pogi ko ano? Pasado na ba ako sa taste mo? Nakangising tudyo ng binata sa kanya. Hindi niya namalaya na natagalan na pala siya sa pagtitig sa lalaki. Para itago ang kilig at hiya niyang nararamdaman, ay hinampas niya ito sa braso at inirapan sabay tayo. Umuwi na tayo, Elias. Umandar na naman yung kahanginan mo eh. Elias is a very cheerful man. Madalas itong nakangiti at nagbibiro. Mabait at matulungin din ang binata na mas lalong nagustuhan niya. Well, hindi lang siya. Maging ang ibang kababaihan doon ay gusto ito. Sandra, dito na tayo mag-agahan! Sabay silang napalingon ni Elias dahil sa boses na narinig. Nakatayo si Aling Tasha sa di kalayuan kasama ang ibang mangingisda at kapitbahay. Wow, mukhang may libreng agahan na naman. Nakangising saad ni Elias. Napailing na lang siya. Tuwang-tuwa talaga ang lalaki kapag may mga salo-salong ganito sa isla. Madalas kasi itong gawin ng mga taga rito, lalo na kung maraming huling isda. Naglakad sila palapit sa mga kapitbahay. Present halos ang lahat at masayang kumakain. Boodle fight ang tema ng agahan, kaya mas lalong nakakagana. Hello everybody! Late na ba ako? Lumingon sila sa nagsasalita na animo na sa beauty pageant kung maglakad. Si Dulce. Tamang-tamang dating mo, Dulce. Sumabay ka na dito. Aya ni Aling Norma sa anak. Dito na lang po ako, Nay. Tatabi ako kay Elias. Anito at maarteng naglakad sa gawin nila. Lantaran ang paghahayag ni Dulce sa nararamdaman nito kay Elias na siyang binabaliwala ng binata. Panay din ang papansin nito na ikinakairita niya palalo. Huwag ka dyan, Dulce. Masisira mo ang view ni Elias at Sandra. Harang ni Mira sa babae. Oo nga naman. Halika dito, Dulce. May pagbabanta sa tinig ni Aling Norma. Nakasimangot namang tumalima ang dalaga at padabog na naupo sa tabi ng ina. Dito ka sa tabi ko, Sandra. Boses ni Rico. Isa sa mga kapitbahay niya ang lalaki. Anak ito ni Aling Tasha at Mang Ben. Unang mga araw pa lang niya doon ay napansin na niyang may pagtingin sa kanya ang binata na kanya lang isinantabi. Gwapo din naman si Rico at may matipunong pangangatawan dahil siguro sanay sa pagkarga ng mga huling isda. Pero wala siyang nararamdamang kakaiba para sa lalaki. Tanging pagiging kaibigan lang. Dito na lang ako sa tabi ni Mira, Rico. Magalang niyang tanggi. Hinilat din niya si Elias palapit sa kanya na ngayon ay tahimik na at biglang nagseryoso. Hindi nagtagal ay masaya na silang kumain ng agahan. Maya-maya ay napatingin siya kay Elias na maganang nagkakamay ng pagkain. Naalala niya pa noong unang beses itong nakipagsalo sa kanila. Nagsimula na sila sa kainan noon nang mapansin niya na hindi kumibo si Elias at nakakunot ang noo habang nanonood sa mga kasamahan nilang magana ng kumakain. Kain na tayo. Aya niya rito. How? Is there's no spoon and fork here? Tanong nito. No. At kakain tayo gaya ng sa kanila. Halika na't mauubusan tayo ng ulam. Aya niya ulit at hinila na ito papalapit sa mesa.
Unang subok ni Elias ay nagkandahulog-hulog pa ang kanin nito. Panay naman ang kanyang hagikik dahil nakakatuwa itong tingnan habang pinahihirapang pormahin yung kanin na isusubo sana ng lalaki. Nakaramdam siya ng awa sa binata kaya sinubuan niya ito. Sa una ay nag-atubili pa ang binata na tanggapin pero kalaunan ay magana na itong kumain. "Why are you smiling?" Napalingon siya kay Elias at naputol ang pagbabalik tanaw niya na magsalita ito sa kanyang tabi. "Naalala ko lang noong unang subok mo ng ganito, nakakatuwa ka kasi noon." Umiling ang lalaki sa katipid ng umiti. "Ayi, anong binubulong-bulong ninyong dalawa dyan?" Malakas na tanong ni Mira. Lahat ng naroon ay napalingon sa gawin nilang dalawa ng binata. May mga mapanuksong ngiti din na nakapaskil sa labi ng mga ito. "Alam nyo, bagay na bagay talaga kayo." "Mira!" Agad naman niyang sinaway ang babae dahil nakaramdam siya ng hiya at pag-init ng pisngi. "Aba, syempre, gwapo at maganda, bagay na bagay talaga." Sakay naman ni Mang Ben. "Naku, paniguradong magandang lahi talaga ang magiging bunga kapag nagkatuluyan kayo." Dagdag pa ni Aling Norma. Nakaramdam siya ng pagkailang, lalo na titig din si Elias sa kanya. Pinamulahan siya ng pisngi at pakiramdam niya ay sobrang init ng paligid. "Tama na yan, nahihiya na si Sandra sa inyo oh." "Tss, ano naman magiging kinabukasan ni Sandra dyan? Gayong wala nga maalala yan. Tsaka nakikitira lang naman yan dahil walang sariling pamamahay at pera." Biglang saad ni Rico. Hindi niya nagustuhan ang tabas ng dila ng lalaki, ngunit bago pa man siya makasagot ay umeksena na si Dulce. "Wala talagang kinabukasan si Sandra dahil ako ang future ni Elias, no?" Anito at inirapan pa si Rico. "Tumigil ka nga, Dulce. Nakakahiya kay Sandra yung pinagsasasabi mo." "Bakit ako mahihiya? Eh hindi pa naman sila magjowa. Di ba, Sandra?" Napabuntong hininga siya. Kung pwede pa lang ang kinina-boyfriend niya si Elias ay ginawa niya para magtigil na ang babaeng ito. Pero parang nakakahiya naman yata yun. "Tama ka, Dulce. Hindi ko boyfriend si Elias." May diing bigkas niya. "O, di ba?" Baling ni Dulce sa ina. Tumaas naman ang sulok ng labi ni Rico. Hindi talaga papatuloy ni Sandra ang lalaking yan dahil wala naman niyang maipagmamalaking kahit ano. Naawa lang naman siya dyan kaya pinatira sa bahay niya. Di ba, Sandra? Baling ni Rico sa kanya. Kung hindi lang ito anak ng mag-asawang Tasha at Ben ay pinagsabihan na niya ito. Subalit dahil malaki ang respeto niya sa dalawang matanda dahil sa kabaitan nito ay nagtitimpi siya. Lumingon siya kay Elias at hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pagtagis ng bagang ng binata. "Itiko mo yung bibig mo, Rico, ha? Hindi kita pinalaki para magsalita ng ganyan." Saway ng ina nito. Sasagot pa sana si Rico pero naantala ito nang humahangos na dumating ang binatilyong si Empoy. Bakas din ang takot sa mga mata ng lalaki. Mang Ben, nandito sina." Hindi na natapos ang sasabihin ni Empoy nang mula sa likuran nito ay lumitaw ang 5 matipunong lalaki. Kinabahan siya sa mga bagong dating. Minsan na niya itong nakita sa isla noong bago pa lang siya sa lugar. Binalaan siya ng kanyang mga kapitbahay na huwag lumabas kapag naririto ang grupong ito dahil kung ano-anong kaguluhang ginagawa ng mga kalalakihan at baka mapagdiskitahan siya. Madalas pumunta ang mga ito upang kunin ang kalahati sa huli ng mga mangingisda. Hindi man siya sang-ayon sa pinagagagawa ng mga ito ay wala naman siyang lakas para sawayin ng mga lalaki. Kilala sila sa pagiging siga at kinakatakutan maging sa mga karatig isla. "Mukhang marami yata kayong huling isda ngayon, Mang Ben, ah," sabi nung pinuno. Sa pagkakatanda niya ay Edgar ang pangalan ng lalaki. Oo, medyo swerte lang po, boss." Tugon ng matanda na halata sa boses at mukha ang takot sa mga ito. Ngumisi naman si Edgar bago nagsalita ulit. "Aba, kung gano'n naman pala na araw-araw kayong swerte, ay kukunin ko na lahat ng mga nabingwit nyo." Po? Naku parang kalabisan naman po yata yun." Mahinang reklamo ni Mang Ben. Biglang nanlisik ang mga mata nito at hinablot ang kwelyo ng matanda. Napasigaw naman silang mga kababaihan dahil sa takot. Hindi lang din kasi patalim ang dala ng mga lalaki at may armas din. "Pag sinabi kong kukunin ko, kukunin ko. Naiintindihan mo ba?" Gigil na sambit nito habang halos sa iangat na nito ang katawan ng matanda. "Kailan ka pa natutong tumanggi, ha? Pasensya na po, boss. Kunin niyo na po, wala pong problema." Pabalya naman itong binitawan ni Edgar at inutusan ng mga kasamahan na kunin ang huli nilang isda at isakay sa bangka nitong dala. Dinaluhan agad ni na Aling Tasha at Rico si Mang Ben na nakasalampak sa buhangin. Napatingin siya sa katabi at kita niya ang pagkuyom sa kamao ni Elias. Nang mag-angat siya ng paningin
ay halos magsilabasan ang litid ng ugat nito sa leeg at umigting ang mga panga. Natakot naman siya sa maaaring mangyari kaya't walang pag-alinlangan niyang hinawakan ang mga kamay ng binata upang pakalmahin. She can't let him risk his life at baka kung mapano pa to. Mag-isa lang si Elias, armado ang mga lalaki at 5 pa talaga. Sigurado siyang hindi nito kakayanin kung sakali man na mapasabak ito sa laban. Akala nila ay magtutuloy-tuloy na ang mga pirata sa dalampasigan, ngunit bigla itong huminto at lumingon sa kanila. Maya-maya pa ay malademonyo itong umisi at naglakad pabalik. May mas interesante pa pala rito kaysa sa isda. Nakangising saad ng lalaki at naglakad patungo sa kanya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Presko pa at mukhang sariwa. Sasama ka sa akin, paniguradong magiging maligaya ang bawat araw at gabi ko. Dagdag pa ng lalaki, humigpit ang kapit niya sa kamay ni Elias dahil sa biglang pag-usbong ng takot sa kanyang puso. Mukha pa lang ng lalaki ay hindi na ito gagawa ng maganda. Akmang hahawakan siya sa braso nang bigla itong tabigin ni Elias. Umusok naman sa galit si Edgar at nakipagpaligsahan ng titig kay Elias. Hoy Banyaga, huwag kang makialam dito at magtago ka sa saya ng nanay mo. Bulyaw nito at akmang hahawakan ulit siya, ngunit hindi pa umabot ni dulo ng daliri ng lalaki ay bumulagta na ang pirata sa buhangin. Nakita niya ang pagdugo ng ilong nito at nang lingunin niya si Elias ay nanindig ang kanyang balahibo. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ng binata at nagbabadya ng panganib na animo makakapaslang na sa lalaking nasa kanyang harapan. Ito ang unang beses na nakita niyang galit na galit ang binata. Dahil sa labis na takot at pag-aalala ay niyakap niya ang binata. Elias, huminahon ka, utang na loob, di mo sila kakayanin. Mangiyak-iyak niyang sambit at tiningala ang binata. Malamig siya nitong tiningnan at dahan-dahang inalis ang kanyang kamay na nakapulupot rito. Move Sandra! Anito sa madiin na tono at naglakad na papunta sa lalaking nakabulagta sa buhangin. Hindi pa nakakatayo ang lalaki ay hinablot na ni Elias ang lilayan ng damit nito at inundayan ng isa pang suntok. Dumugo ang bibig ng lalaki. Hinahamon mo talaga ako ha? Galit nitong saad. Mga bata, halina kayo turuan natin ang leksyon ng binatang to nang matuto siyang lumugar sa susunod. Tawag pansin nito sa mga kasamahan at mayabang nang umisi. Labis ang naging kaba niya gayong pinapalibutan na si Elias ng mga kalaban. Sumugod ng suntok ang isang tauhan, subalit agad na nakaiwas si Elias at nasikmuraan nito. Hindi pa nakontento ang binata at tinuhod nito ang baba ng naturang lalaki. Agad na umikot si Elias at lumipad ang malakas na sipa nito sa dibdib ng pangalawang tauhan, kaya't napaatras ito at umubo ng dugo. Nanlaki na lang ang mata niya maging ang mga kasamahan niyang nanonood sa laban. Sobrang lakas ng bawat atake ni Elias na para bang sanay na sanay itong makipaglaban. Akmang aasintahin ng binata ng pangatlong lalaki, subalit hindi pa man ito nakakakalabit sa gatilyo, ay sinipan na ni Elias sa kamay kaya tumilapon ang armas nito. Ang pang-apat na lalaki ay naglabas ng patalim at sinubukan na puntiryahin ng binata. Dahil sa pag-iwas na Elias, ay hindi nito namalayan ang suntok na paparating mula sa pangalawang lalaking nabubog na nito kanina. Mas lalong nagliyab sa galit ang mata ni Elias nang mapagtanto nitong nasugatan ang gilid ng labi. Nagpatuloy ang labanan ng mga ito. Ang kaninang iyak na mga taong naroroon ay napalitan ng sigaw at tuwa. Parang nanonood ng boxing at napapasuntok pa sa hangin tuwing tinatamaan ni Elias sa mga kalaban. Napansin ni Sandra na bumangon ng isang lalaki at planong asintahin ng patalim ang binata, kaya hindi siya nagdalawang isip na pumulot ng kahoy at pinalo ang lalaki sa batok. Napaluhod ito at tuluyang bumagsak sa lupa. Natahimik ang paligid, nawala ang sigawan ng mga tao. Dali-dali naman siyang nilapitan ni Elias at kinuha nito ang hawak niyang kahoy, saka itinapon. Sandali siyang natulala. Violence was never her thing. She grew up in a prominent and influential family where their good image is important. Kailanman ay hindi siya nasangkot sa anumang gulo mula nang maliit pa siya. Sandra, look at me. Puko ni Elias sa kanya at iniangat ang kanyang muka. Baka sa asul nitong mga mata ang pag-aalala. It's okay. Alon nito sa kahinaplos ang kanyang muka. Narinig nila ang mapanuyang pagtawa ni Edgar. Nang lingunin nila ito ay may hawak na itong armas at nakatutok sa kanya. Agad namang hinarang ni Elias ang katawan nito upang protektahan siya. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ng binata dahil sa takot. Pero sa kabila niyon ay ang galak sa puso niya dahil napagtanto niyang kayang ibuwis ni Elias ang buhay nito para sa kanya. Akala mo ba kaya mo kami bata? Marami ka pang kakaining bigas. Dagdag pa ni Edgar at ikinasana ang armas. Nang akmang kakalabitin na nito ang gatilyo
ay hindi ito natuloy dahil bigla na lang itong kinuyog ng kanilang mga kasamahan. Naitapon ni Edgar ang armas kaya dali-dali itong pinulot ni Elias at tinanggalan ng bala. Nakisali na rin ang mga kababaihan at pinagbabato ng buhangin ng 5 lalaki na naging sanhi upang hindi na makakita ng maayos ang mga ito. The whole breakfast was a disaster. Nagkalat ang kanilang tirang kanin at ulam, pati ang kanilang lamesa ay nasira din. Napalingon na lang siya sa mga pirata at nakitang sugatan na ang mga ito at nawala ng malay.